At so ayan, hi guys, welcome back at channel natin at ito ay usapang VV nga tayo bilang si Godreign Zaza. So marami na siguro sa inyo yung nakakaalam ng theory na to o ng usap-usapan na to na isa nga si VV sa sinasabing siya yung talagang tunay na Godreign Zaza. So ito ay just hear me out saglit lang kasi medyo kakaiba yung pinaghugutan saka yung pinagbasihan dito kung bakit nasabi na itong si VV ay someday siya yung magiging Godreign Zaza. So unlike kay Monkey Dragon na di ba sinasabi nga na ito talaga yung tunay na kapangyarihan niya, tinatago niya lang. So dito kay VV, iba yung kaso. Magiging pa lang siya na si Godreign Zaza. At so ayan, ay huwag na natin patagalin pa. Simulan na natin yan. Dahil dito nga yung magsisimula. Kay Doflamingo at saka nga kay Crocodile. So dito talagang kakaiba yung pinagugutan yung pinagbasihan. Dahil unang-una, sinabi nga rito, itong si Crocodile, di ba tinry niyang sakupin itong Alabasta, tinry niyang kunin yan at patinry yung ulan nga nito. At dito sa kabilang banda, itong si Doflamingo, ganun din. May ninakaw siya at ang kinuha niya naman dyan ay itong si Mancheri na kung saan kaya niyang mag-heal naman. So sa pamagitan naman niya ng kanyang luha. So dito sinasabi na itong dalawang bigati na villain na to halos parehas o connected yung kanilang ninakaw. Parehas yan related sa tubig. So yun nga dito sa Alabasta yung tubig ulan mismo. Tapos ito naman kay Mancheri ay liquid yung kanyang luha rin. So now sinasabi na since na dalawang bigati na villain to ay posible kaya na yung mga villain talagang may ninakaw sila na connected sa tubig. At dito na nga pinasok na yun si Imo-sama na sinasabi na what if ganyan din yung ginawa nito ni Imo-sama. Inistole niya yung devil fruit na rain god at inistole niya yung buong mundo. So eto na raw ba yung sinasabi nito ni Doflamingo na treasure na matagal nang tinatago ng Marijoa. At so dito na papasok ngayon itong usap-usapan at yung discussion na itong si VV siya yung magiging rain god Zaza. So paano nga ba mangyayari yan? So balikan muna natin itong kwento ni Imo-sama. So kung matatandaan ninyo, di ba nabanggit ni Imo na itong mga poneglyph na to, kumalat yan sa buong mundo at ang may kasalanan yan, itong si Lily. So ang tanong rito, paano nagawang maipakalat ni Lily itong mga poneglyph na to? Sobrang laki niyan, ang bibigat niyan. So paano niya nagawang ikalat nga yan? So dito na ngayon nag-a-arise yung mga idea, yung mga theories na sinasabi na hindi kaya itong si Lily, siya talaga yung dating rain god at nagawa niya na may pakalat itong mga poneglyph na to sa pamagitan ng malaking pagbaha. So make sense nga naman, may punto na kaya kumalat itong mga poneglyph kasi nga binaha sila tapos inanod na lang yan napunta kung sang-sang parte ng mundo. So yun, ito yung pinakamadaling paraan talaga para mapakalat itong mga poneglyph. So kasi hindi mo na kailangan ng manpower dyan para buhatin yan isa-isa tapos pwesto kung sang-sang parte ng mundo. Ayun nga, parang by nature na lang yun nangyari dyan. At ito nga, ginamit ni Lily yung kanyang kapangyarihan bilang si Godreign Zaza para maipakalat itong mga poneglyph. So ngayon, kung etong si Lily yung naging rain god nga dati, possible niya na baka nga raw etong si Vivi ngayon, siya yung sumunod sa yapak neto ni Lily ng kanyang ina at siya ngayon yung maging rain god Zaza. So ang interesting dito kasi kung matatandaan ninyo o kung mapapansin nyo, sa opening ng One Piece natin ay ipinakita dyan etong si Vivi at ayun yung nasa likod niya, yung mga kumalat na mga poneglyph. Ayun nga, di ba nabanggit natin kanina na sinabi nga ni Imo kaya kumalat itong mga poneglyph na to dahil kay Lily. Tapos ngayon ipapakita naman etong si Vivi at yun nga nasa background niya na yung mga nagsikalat na poneglyph. So kaya nga kung ganyan nga rin yung kaso, mataas-taas talaga yung chance niya na maging next Lily etong si Vivi. So kasi nga naman nanay niya etong si Lily kaya hindi na rin malabong mangyari nga dyan. At ang possible mangyari nito, makakain ni Lily ay ni Vivi pala yung devil fruit na rain god dun sa may Marijoa. At ayan yung magiging dahilan para maging rain god etong si Vivi. At so maliban pa dyan, yung sinasabi o yung sa pangbasihan kung bakit nasabing itong si Vivi, someday siya talaga yung magiging rain god Zaza dahil sa panel lang nga na to. So ito matagal na to na kinuha. Ito pa yung sa time na sinasakop ni Crocodile itong Alabasta. At so ito muna, going back dito, sa paglabas ni rain god Zaza ay di ba nga may mga characters dito na ito yung pinapoint out So ano yan yung sound effect ng ulan dahil lumabas nga rin dito yan sa side nga ni Vivi. So katulad kay Monkey Dragon na kung saan lumabas din itong mga characters na to, sinasabi na pareha sila na connected kay Rain God Zaza. Pero
Yung isang kakatuwa rito, kasi nga kung mababasa sa panel na to, rain will fall once again. At dito yan nabanggit sa time nito ni Vivi. At ito nga ang linaw si Vivi yung pinakita sa panel na yan habang binabanggit ito mga kataga na to. So kaya nga sinasabi na hindi kaya etong si Vivi talaga siya yung Rain God Zaza at mangyayari pa nga lang yan. Parang katulad dito sa sinabi nga ng kataga na to, rain will fall once again at si Vivi yung magpapakawala ng ulan na nga na yan. At din pagkatapos nga nito, isyan guys. So hanggang dito lang. Ito yung discussion natin about kay Vivi kung paano siya magiging Rain God Zaza. At so ayan ay kayo ba sa tingin nyo make sense itong discussion about kay Vivi na siya yung magiging Rain God Zaza? At so ayan, so mamaya pag-usapan naman natin ulit itong si Luffy. Pe-prepare ko lang yung mga power-ups niya nga dyan. So yun na naman ulit guys. Ay maraming salamat sa panonood sa video natin. Kung natripan nyo to, huwag nyo kalimutan mag-iwan ng like. So yun na naman. So lagi mag-ingat. God bless nyo lahat at kita-kits tayo ulit.